ang kalalakihan ang nangunguna sa ating iglesia. Aba, hindi lamang kami, Daddy. Kami din ay mga leader sa mga gawain. Para sa akin, mahalaga ang role ng mga kalalakihan. Bukod sa kami ay mga gwapo, kami rin ay matibay, masipag, masigasig, at maaasahan. Binubuo ito ng mga kalalakihang haligi ng pamilya at may pusong mapaglingkod sa iglesia. Mga magsasaka, mga pangkaraniwang manggagawa at empleyado, mga profesional, mga executive, mga negosyante sa financial districts, pati na ang mga overseas contract workers. Sige nga, isipin mo, paano na ang iglesia kung walang kapisanan ng kalalakihan? "75 years na pala ang UNIDA. Parang kailan lang nung tinayo natin ang unang iglesia, pero wala pang kapisanan ng kalalakihan noon." Wala pang kapisanan noon ang kalalakihan. 1970s nang magkaroon na conference ang mga kalalakihan. Noong inikot ng mga kalalakihan ang buong kalaganapan ng UNIDA at naganap ang iba't ibang mga gawain. At marahil siguro, marami ng henerasyon ng mga officers ang dumaan dito. Ako nga rin naging officers at noong panahon ko, mga taong 1992, 1993, ay doon naganap ang paghiwalay ng ating iglesia sa NCCP o sa National Council of Churches in the Philippines. Kaya naman, pinabati ng mga kalalakihan ang Iglesia Unida. Siyempre, kasama ang mga goping ng mga kalalakihan. Happy 75th Anniversary! Isang Unida! Aba, nagmamalaki yata ang mga kalalakihan na kung wala daw sila, mahihirapan ang iglesia. Alalahanin na ang kababaihang UNIDA ay binubuo ng liga ng masisipag na mami, puno ng pagmamahal at siksik sa pangunawa. Sa totoo lang, mahirap yatang pantayan ang aming kakayanan. Nag-aalaga ng bata, nag-aasikaso pa sa aming mga asawa, nagli-lead sa mga prayer meetings, nagluluto, nagbabudget, at nagba-Bible study pa. Multitasking na ngayon ang mga kababaihan. Pwede kaming plain housewife, diakonisa, career women, presidente ng bangko, branch heads, guro, principal, doktor, nurse, factory workers, sales ladies, labandera, at Pangulo pa ng Republika. Sige nga, isipin nyo, paano na ang ating iglesia kung wala ang kapisanan ng magagandang mga kabaibahihan? Lucy, naalala mo? Parang kailan lang, ano? Ako nung araw, nung unang dumulo ko sa gawain ng nasyonal, upo lang ako siya sa tabi. Kasi naalala ko ang nanay na siya naging Pangulo. Hindi ko alain, ako pala yung magiging Pangulo rin. Ang saya-saya ng mga kababaihan, matandaman at bata. Grabe, ang saya-saya namin. Nang panahon namin, na-focus ang attention namin sa fundraising campaign. At the best, napakadami naming naging project. Isa na dito ay ang 24 church pews. Ang dinonate ng mga kababaihan para sa ating Templo Unida. Ang sarap talagang mag-donate sa Panginoon, di ba? Hindi na nga ata maubos-ubusan ang gawain ng mga kababaihan. Dumating pa nga ang panahon na may napadala abroad. Noong 1989 yon, si Ate Pining Espino yon. Sosyal. Super blessing talaga ang ating mga officers ngayon. At sa kasalukuyan ay si Ate Baby Padilla ang Pangulo.
Nitong March 15, 2007, nagpunta ang mga kababaihan sa Zambales. Ang layo nun. Sobrang nakaka-bless. You just know that God was moving in that town, in each and every one of us. Iba talaga pagkaisa ka. Iba talaga pag unida ka. Iba talaga pag Kristiyano ka. Nagkataong kababaihan ka pa. Talagang ibang-iba